sakit at lunas ni Ibn al-Qayyim rahimahullah. ووصلنا إلى فصل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله في آثار الذنوب والمعاصي. Dito tayo sa chapter na ang title ay epekto ng mga kasalanan at mga pagsuway. طيب قلنا لكل مرض أثر. Nabanggit natin na bawat sakit may epekto. هذه الأمراض الحسية، كذلك الأمراض المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. Ito yung tinutukoy natin na literal na mga sakit. Gayon din naman, ang kasalanan at mga pagsuway ay may mga epekto. طيب أخذنا في اللقاء السابق 3. Nakuha natin noong nakaraan 3. 3 نعم. الأولى قلنا حرمان العلم. Ang una, pagkakaitan tayo ng kaalaman. Yun ang unang epekto. لأن العلم نور والمعصية ظلمة. Sapagkat ang kaalaman daw ay liwanag at ang pagsuway ay kadiliman. فالمعصية تطفئ نور العلم. At ang pagsuway na ito yung pumapatay sa liwanag ng kaalaman. ثم أخذنا الأثر الثاني حرمان الرزق. Pangalawang nakuha natin na epekto ng kasalanan ay ang pagkakaitan tayo ng hanap buhay. Hanap buhay o biyaya. واستدل الإمام ابن القيم رحمه الله على حرمان الرزق بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. At pumatay si Ibn Qayyim rahimahullah sa aya sa Quran patungkol dito sa pagkakait sa atin ng kabuhayan at biyaya. Yung sinabi ni Allah, ang sinumang nangingilag magkasala kay Allah ay bibiyayaan siya o bibigyan siya ng kabuhayan sa paraang hindi niya inaasahan. فتقوى الله تجلب الرزق ومعصية الله تمنع الرزق. Kaya ang takwa kay Allah, ibig sabihin ang pangilag magkasala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang umahatak ng biyaya at ang kasalanan naman, ito naman ngayon ang hadlang. قلنا الثالث وحشة يجدها العبد بينه وبين الله عز وجل. At ang pangatlo, yung binanggit natin, yung pakiramdam natin na tayo ay parang nag-iisa, na malayo sa mga, nahiwalay sa mga tao, lalong-lalo sa mga matutuwid na mga tao. الرابعة وهذه اللي تترجمونها. Okay, mayroon tayong pang-apat. Yung tatlo nung nakaraan, yan ang ating nakuha. Pang-apat, قال وحشة تحصل له بينه وبين الناس. الثالث وحشة. الثالث وحشة بينه وبين الله، هذه وحشة بينه وبين الناس. Okay. Mukhang nabaliktad, ano? Okay. Yung pangatlo, yung parang tayo'y napag-isa't malayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pang-apat sa tao. قال ولا سيما أهل الخير منهم. ماذا؟ قال يقصد بالناس أهل الخير والصلاح. At ang tinutukoy dito sa pangatlo na ito, na parang hiwalay ito sa mga tao, malayo tayo doon sa mga matutuwid na mga Muslim. قال فإنه يجد وحشة بينه وبينهم. At ito ay matatagpuan na yung parabang harang na siya'y napag-isa, malayo sa mga matutuwid na mga Muslim. وكلما زادت هذه الوحشة زاد بعد عنهم. Habang lumalalim daw ang wahsya, ang pakiramdam ng pag-iisa na hiwalay sa mga matutuwid, lalo din siyang tumitindig. طيب قال وحرم بركة الانتفاع بهم. At dahil dito, ipagkakait sa kanya ang biyaya ng pagpapakinabang sa mga matutuwid na ito. طيب من أعظم الأمور يا أخوان في حديث عظيم جميعكم يعرف، يأتي الرجل وليس له حاجة فيقرب من مجلس ذكر
فيغفر له. فتقول الملائكة لله عز وجل بينهم فلان لم يأتي، لم تكن نيته الذكر، وإنما أتى لحاجة من أمور الدنيا. قال هم القوم لا يشقى جليسهم. Ang binanggit niyang hadith, mahaba siya. Mahaba yan na hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kahigtan ng pagdalo sa mga tinatawag na mga majalisud tikir. Ang majalisud tikir na tinatawag, yung kagaya sa ating ginagawa. Yung pagdalo sa mga ganitong mga pagpupulong na kung saan bawat isa sa mga dumalo ay binanggit ng propeta ang ilang mga gantimpala. Halimbawa, yung kapanatagan ng kanilang mararamdaman na si Allah, na ang mga anghel ay nakapaligid sa kanila at ipagmamarkis sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami pang mga pakinabang, papatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Pero binanggit na mayroong isa na hindi man ang layunin ay pagdalos sa majalis o tikir, na parito lang naman siya sa pangmundong pagkinabang, pero sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay kabilang. Kasi ang sinumang dumalo sa mga pagpupulong na ito ay hindi pagkakaitan ng mga kabutihan dito. طيب الآن بعد من أهل الخير يقرب من من؟ من الشيطان وحزبه. لما يبعد عن أهل الخير يقرب من من؟ طبيعي من الشيطان وحزب الشيطان. Kaya nga naman, dahil sa mga kasalanan ito na maglalayo siya sa mga matutuwid na mga Muslim, kabaliktaran nun. Sa halip na ang kanyang makakasalamuha ay mga matutuwid na mga Muslim, kabaliktaran yung mga makasalanan ding tulad niya. طيب وكلما بعد من حزب الله قرب من حزب الشيطان. Habang lumalayo siya sa grupo o lapian ng mga ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo din siyang napapalapit doon sa grupo ng shaitan. يا أخوان الإنسان الله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الشخص منا ما يثبت في مكان، إما أنه في قرب من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يقرب أو يبعد. Ang tao daw, ang natural sa kanya, hindi yan nananatili sa lugar. Maring pasulong, maring paurong. Pasulong, palapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya palayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Palapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ng mga manampalataya, o kaya paurong, palapit naman doon sa palayo naman kay Allah subhanahu wa ta'ala, at paglapit naman doon sa mga masasamang mga kabarkada o mga kasamahan. Kasi sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, habang ang tao ay tuloy-tuloy na gumagawa ng mga nawafil, siya ay papalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وتقوى هذه الوحشة حتى تقع بينه وبين ولده وزوجته وأقاربه. حاجة شيخ التقوى. تقوى هذه الوحشة، البعد عن الناس والوحشة والضيق حتى تقع بينه وبين زوجته وولده وأقاربه. يعني هو فاعل هذا المحشية وحتى أولاده وعائلته لا يحبونه خلاص، وهو لا يحبهم. Okay. Habang patuloy daw ang isang tao sa pagkakasala na napapalayo siya sa mga matutuwid na mga mananampalataya, hanggang sa napapalayo din siya sa kanyang mag-anak, sa kanyang pamilya, sa asawa, mga anak, hanggang sa mawala ang pagmamahal niya doon sa kanyang mga anak at ang kanyang asawa. ورأيناها يا إخوان، بعض الناس تجد الأب يدعي على ابنه أن الله عز وجل يريحه منه. ما معنى يدعي؟ يدعو عليه أن يموت. نعم رأيناها يا إخوان، وأنتم أكيد مر عليكم وناس زي كذا ما حد يحبهم أعوذ بالله، والناس تنفر منهم وهم ينفرون من الناس. May makita tayo ng mga tao, yun ay tanda ng kanilang mga pagsuway at mga kasalanan, na maaaring nanalangin pa siya laban doon sa kanyang anak. Ibig sabihin, wala yung kanyang pagmamahal doon sa kanyang anak.
napapalayo siya sa mga mag-anak, sa pamilya, yun ay resulta ng kanyang mga kasalanan. لأن العبد إذا أطاع الله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل أحبه الله ونادى في السماوات يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل وتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. Sapagkat ang tao daw, kapag ang taong matuwid si Allah subhanahu wa ta'ala ay mamahalin niya ang taong matuwid na ito. Pagkatapos, siya mismo naman ay maanawagan sa kanyang mga anghel na si ganito ay mahal ko. Tapos sabihin din naman ng anghel na ang taong ito, si pula na ito, ay mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mahalin ninyo. Kaya ang isang taong matuwid, mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din naman, mamahalin din ito ng mga tao. وسبحان الله تجد إنسان بسيط ما عنده شيء الناس كلها تحبه. Kaya makikita natin, isang tao na talagang karaniwan, ordinaryong tao. Wala namang ari-arian, ordinaryong tao. Pero maraming mga tao ang nagmamahal sa kanya. Tanda yon ng kanyang katuwiran. وكان السلف يا أخوان يقولون إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. Isa sa mga salaf ay nagsasabi kapag siya daw ay nakagawa ng kasalanan o sumuhay kay Allah subhanahu wa ta'ala, nakita niya ang resulta nito sa ugali ng kanyang sasakyang hayop, gayon din ng kanyang anak, ng kanyang mga anak at asawa. Nagkakaroon siya ng epekto. طيب. هذا الرابع. الخامس ومنها تعسر أموره عليه. تعسر. Ang panglima daw, yung para bang lahat ng ating pamumuhay ay gipit, mahirap. Para bang lahat ng mga pinto masikip. Okay? نعم. طيب. فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. Ano mang layon niyang tahakin, lagi niya kita, parang may harang palagi, may balakid palagi. Ano mang mga pangangailangan na gusto niya, ang mga pintuan nito ay laging sarado o kaya gipit, masikip. يدخل هذه التجارة يخسر، يدخل هذه التجارة يخسر، يدخل هذه التجارة يخسر. إيش يقول؟ يقول أنا حظي نحس. ما نحس. حظي ليس بجيد. هو ما يدري يعني ليس محظوظا. ليس محظوظا، نعم، وهو لا يعلم أن هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي. Halimbawa, yung ganitong tao, papasukin niya kunyaring isang uri ng negosyo, logi. Pasok ng panibago naman, logi. Ano man ang kanyang gawing hanap buhay, para palaging pilyo. Tapos sabihin niya, ako kasi ay hindi lang talaga mapalan. Hindi niya inisip na yun ay resulta ng kanyang kasalanan. السلف كانوا لا، أول ما يرى الأمر تعسر عليه يعلم أنه بسبب معصية فعلها، تجد يده ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. Samantalang ang mga salaf, kapag ganito ang kanyang nararanasan sa buhay, ganito ang kanyang nararanasan, na para bang lahat ng daanan para sa mga pangailangan niya, sarado, gipit, puro pahirapan, alam nila na ito ay resulta ng kanyang kasalanang nagawa. ودليل ابن القيم رحمه الله على هذا الأثر قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Kaya at ang dalil ni Ibn al-Qayyim rahimahullah sa resultang ito ng kasalanan, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinumang nangilag magkasala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin niya ang kanyang pamumuhay na magaan. طيب أخذنا اليوم اثنين ما نستطيع أثران ولا نستطيع أن نطيل أكثر من كذا. Okay, sa ngayon, dalawa lang ang ating nakuha, karagdagan nung nakaraan. 5 na ang ating nakuha. طيب الترجمة يا أخوان 4 الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس. Okay. Tanan natin yung pangatlo,
yung pakiramdam na mag-isa na malayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat ay sa tao naman. ولا سيما أهل الخير منهم. At ang taong tinutukoy dito, yung mga matutuwid siya ay napapalayo. At napapalapit naman siya sa mga masasama. 5 تعسر أموره عليه. At ang panglima, yung kagipitan sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. ودليله At ang batayan nito, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق. ومن يتق kalam, الطلاق. at talak. Okay. Sa Suratul Talaq, pang-apat yata na aya yan. Pang-apat yata na aya. Na sinabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang may takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya na magaan ang kanyang pamumuhay. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. Okay mga kapatid, dito lang tayo. Sheikh,